Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 135. Lumang Tipan, Judges 20, Judges 21. Bagong Tipan, John 31 minuto pasado alas 8:59. Sinabi ni Jesus sa mga Hudyo na naniwala sa Kanya, "Kapag kayo ay nanatili sa aking salita, kayo nga ay tunay kong mga alagad, at malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Sumagot sila sa kanya, "Kami ay mga lahi ni Abraham at hindi kailanman inalipin ng kahit sinuman, paano mo nasabi, kayo ay mapapalaya?" Si Jesus ay sumagot sa kanila, "Tunay nga, sinabi ko sa inyo, kung sino man ang magkasala ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi laging nananatili sa tahanan, ang anak ay laging nananatili. Kung gayon, kapag pinalaya na kayo ng anak, kayo ay tunay ngang malaya. Alam ko na kayo ay kaapo-apuhan ni Abraham, gusto ninyo akong patayin dahil ang aking mga salita ay walang lugar sa inyo. Sinasabi ko ang mga bagay na nakita ko sa aking ama. At kayo din ginagawa ninyo ang mga bagay na narinig ninyo mula sa inyong ama." Sila ay sumagot at sinabi sa kanya, "Ang aming ama ay si Abraham." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung kayo ay mga anak ni Abraham, gagawin ninyo ang mga gawain ni Abraham. Ngunit, ngayon ninanais ninyo na patayin ako na isang taong nagsabi sa inyo ng katotohanan na narinig ko mula sa Diyos. Hindi ito ginawa ni Abraham. Ginawa ninyo ang gawain ng inyong ama." Sinabi nila sa kanya, "Hindi kami ipinanganak sa sexual na imoralidad, may isa kaming ama, ang Diyos." Sabi ni Jesus sa kanila, "Kung ang Diyos ang inyong ama, mamahalin ninyo ako, sapagkat ako ay nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito dahil sa aking sarili lamang, kundi isinugo niya ako. Bakit hindi ninyo naiintindihan ang aking mga salita? Ito ay dahil hindi ninyo kayang makinig sa aking mga salita. Kayo ay mula sa inyong ama na ang dyablo, at hinahangad ninyong gawin ang mga kahalayan mula sa inyong ama. Siya ay isang mamamatay tao mula sa simula at hindi nananatili sa katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Kapag nagsalita siya ng kasinungalingan, siya ay nagsasalita sa sarili niyang kalikasan dahil siya ay sinungaling at ang ama ng kasinungalingan. Subalit, dahil nagsasalita ako ng katotohanan hindi kayo naniniwala. Sino sa inyo ang hahatol sa aking kasalanan? Kung nagsasalita ako ng katotohanan, bakit hindi ninyo ako pinapaniwalaan? Ang sa Diyos ay nakikinig sa mga salita ng Diyos, hindi ninyo naririnig ang mga ito dahil hindi kayo sa Diyos. Ang mga Hudyo ay sumagot at sinabi sa kanya, "Hindi ba tama ang sinabi namin na ikaw ay isang Samaritano at may demonyo?" Sumagot si Jesus, "Wala akong demonyo, pero pinaparangalan ko ang aking ama, at hindi ninyo ako pinaparangalan. Hindi ko hinahanap ang sarili kong kaluwalhatian, mayroong isang naghahanap at naghahatol. Tunay nga, sinabi ko sa inyo, kung sino man ang tutupad ng aking salita, hindi niya kailanman makikita ang kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo sa kanya, "Ngayon alam namin na mayroon kang demonyo. Si Abraham at ang mga propeta ay namatay, pero sinasabi mo, kung sino man ang tutupad sa aking salita ay hindi kailanman matitikman ang kamatayan. Hindi ka nakakahigit sa aming amang si Abraham na namatay, hindi ba? Ang mga propeta din ay namatay. Kanino mo hinahalin tulad ang iyong sarili?" Sumagot si Jesus, "Kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang aking kaluwalhatian ay walang halaga. Ang nagluluwalhati sa akin ay ang aking ama, na sinasabi ninyo na siya ang inyong Diyos. Hindi niyo siya nakikila, pero kilala ko siya. Kung sasabihin ko, hindi ko siya kilala, maitutulad ako sa inyo na sinungaling. Subalit, kilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Ang iyong amang si Abraham ay nagalak na nakikita ang araw ko, nakita niya ito at natuwa." Sabi ng mga Hudyo sa kanya, "Hindi ka pa 50 taon gulang, at nakita mo na si Abraham." Sabi ni Jesus sa kanila,
Tunay nga, sinasabi ko sa inyo, bago ipanganak si Abraham, ay ako nga. Kaya dumampot sila ng mga bato para batuhin siya, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Mga awit, Psalm 61:1-8. Ama sa langit, kami ay lumalapit sa iyo na bukas ang aming mga puso sa iyong gabay, na nagmumuni-muni sa mga kaguluhan na naranasan ng mga Israelita sa aklat ng mga hukom at sa panawagan sa katwiran sa Ebanghelyo ni Juan. Tulungan mo kaming manatiling matatag sa katotohanan at biyaya, tulad ng itinuro ni Jesus na manahan sa iyong salita, na umaakay sa amin palayo sa alitan at patungo sa pagkakaisa. Tulad ng paghahanap ni David ng kanlungan sa Awit Kapitulo 61, naway matagpuan namin ang aming lakas at seguridad sa iyo, na nagtitiwala sa iyong walang hanggang pag-ibig. Panginoon, hayaang ang iyong karunungan ang gumabay sa aming mga desisyon habang kami ay namumuhay, upang kami ay maghanap ng kapayapaan at pagkakasundo. Hayaang ang iyong salita ay mag-ugat sa amin at magbunga. Amen.